Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna po sa ating banal na Eucharistia ay si Reverendo Monsignor Sabino Beco. Magsitayo po tayo. Ngayon po ay ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna po sa ating banal na Eucharistia ay si Reverendo Monsignor Sabino Beco. Magsitayo po tayo. Tumatanggap at nagtatamasa ng pag-ibig at kagandahang loob ng kataas-taasan. Kaya sa anumang panahon, tumpak lamang na tayo'y nananalangin, nagpapasalamat, nagpupugay. Mga ginigiliw, tayo po'y mag-alay at sumamba sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Opo, sana'y sumaating lahat ang Panginoon. Tanggapin natin ng taus-puso upang buong linggo muli pa
Siya ang sa atin ay maghari at tayo naman ang kanyang gabayan at pagpalain. Lagi na ang sagabal ang ating ding sarili. Magsimula tayong lagi sa sarili. Huwag tayong naninisi at naghahanap ng iba na managot. Panagutan natin ang ating mga gawa. Tayo'y bininyagan. Tayo'y mga hinugasan na. Ngunit tayo ulit-ulit pa rin nagagawang magpakarumi. Kung kaya, manalangin tayo. Ama, aming Diyos na makapangyarihan, ipahayag mo kung ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan, ang iyong ginuginita, ang iyong kapangyarihan sa sakramento ng binyag noong kami ay hugasan sa pamamagitan nitong tubig na ngayon ibibisig sa amin. Ang binyag nawa hindi lamang gunitain, ang biyaya nito sa amin ay ipagpatuloy na ibuhos, palawigin, upang kami maging mga tunay na tapat sa iyo, mga alagad ni Kristo, mga kapwa ng ibang tao na may malasakit at may magandang kalooban. Ito po ay hiniling namin sa pamamagitan ng iyong anak at ang Espiritu ng kabanalan magpasa walang hanggan. Amen. Taus-puso ating ngayong awitin yung paghingi ng tawad, yung pag-ibig ng sumasampalataya na nakatitiyak anuman ang kanyang kasalanan, mas makapangyarihan pa rin ang habag ng Diyos. Pagsariwa sa binyag, ang paghingi ng tawad, ang katiyakan na tayo'y dinirinig at tayo'y kinahahabagan. Kaya't lagi na, natural, dapat sa atin ay marinig, "Duwalhati sa Diyos sa kaitaasan."
Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo upang pakinggan ng isang tinig na nagsasabi, "Tao, susubuin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mo, ito ang pinasasabi ng Panginoon Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap namin tinataglay. Hinahamak ng mga mayayaman. Matagal na kaming laging inuuyan. Nang mapang-alipin, palalo't mayabang. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag ako magpalalo. 3 beses kong ininalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagpapakuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
ikaw, Kristo ay sinugo, upang sa lukha'y magpuro, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panungiyuan, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng Sabat, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria, kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilandin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban nga lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ng mga ito. Nagtaka si Jesus sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Kung nitong mga nakalipas na linggo, nasaksiyan natin si Jesus. Siya sumutsot sa unos. Hangin ay pinatigil. Alon, kaniyang pinatahimik. Kaya ang tanong, sino ito? Nito ang nakalipas na linggo'y nakita natin kung paano buhay ng isang dalagita, kanyang dinugtungan, ipinali sa yakap ng mga namimigating magulang. Babae, 12 taon nang nagdurusa sa karamdaman, nakasaksi sa kababalaghan, mahipo lamang laylayan ng kanyang damit. Sino ito? Ang mga nagtanong doon sa pananampalataya ay lalo pang tumibay. Ngunit narinig natin ngayong umaga, mga kababayan, ang tanong, saan niya kinuha itong kanyang pinagsasabi? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Mga katanungan na hindi nagatid sa pananampalataya, bagko sa pagtanggi sa kanya. At bakit? Sapagkat ang kanilang pagtatanong ay nagmumula sa isang makitid na kalooban, sa isang saradong pananaw. Hindi nila matanggap isa sa kanila, isang kababayan, isang kababata, isang kapitbahay, isang karpintero. Yung nanay niyang buhay ay ang patkilala natin, Miriam ang pangalan. Mary. Mga kamag-anak niyang malalapit, kanyang pamilya, pinsanin, tiyuhin, pamangkin. Ayan, babae at lalaki ating kakilala. Wala silang salita sa pinsan at tiyuhin.
Bakit? Sapagkat sa kanilang kultura, lahat ng kamag-anak na malapit, kapatid mo yan. Isa lamang kayong pamilya. Si Jesus, kung paano nung nakalipas na linggo, kinilala niya yung pananampalataya ng babae na hindi humarap, patago, palihim sa likod sa kanyang humipo. Dito ang kanyang nakita'y kabaligtaran, siya ay tinatanggihan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po ni San Marcos ay katangi-tangi ito na gustong bigyang diin ng Ebanghelista. Huwag nating akalain lahat ng tao agad kay Kristo'y sumampalataya. Sa 3 kabanata, mga kamag-anakan ni Jesus, isinalaysay ni San Marcos, nag-akala si Jesus ay sira. Kaisa-isang lugar sa buong Biblia na may nagsabing si Jesus ay sira at ito yung kanyang mga kamag-anak. 3 kabanata. Yang binasa ko, 6 na kabanata, mga kababayan niya nagsabing, saan niya ito kinuha? Tayo ba iniisahan nitong karpinterong ito? At sa mga susunod pang kabanata, hanggang sa kahuli-hulihan, iisa-isahin ni San Marcos yung mga tao na hindi makapaniwala kay Jesus. Mga ginigilig, ano ba yung ugat? Ito'y mahalaga. Mga nagtatanong, lahat ba ng nagtatanong ay gustong malaman ng katotohanan o may mga nagtatanong sapagkat gustong tutulan ang nangyayari? Ito po ay lagi ninyong makikita sa buhay. Ako bilang isang pari, isang teologo, nariyan din kahit saan ako pumunta, magsalita, maanyayahan. Karamihan ng magtatanong ay sapagkat gustong lumalim pa yung pag-unawa. Sila'y bukas. Sila'y kaya nagtatanong ay gustong tumanggap. Ngunit may mga nagtatanong na bago pa magtanong ay ayaw na, tumatanggi na. At yung pagtatanong ay malinaw na ang layunin ay bigyang dahilan ng sarili kung bakit sila'y umaayaw. At iyan ang nakita ni Jesus. At iyan ang maaari natin ituring sa Kanya. Nagtakas siya, mga kababayan niya, kababata niya, mga taong mahal sa Kanya. Ngunit eto, sa harapan niya, tumatanggi na siya'y kilalanin. Kanina, sa Salmo, napansin ba ninyo? Mata namin poon sa iyo nakatuon. Yung mga taludtod na sumunod ay merong 2 ulit na sinabi na nawala sa pagkakatagalog. Doon sa tugon, maganda, mata namin nakatuon. Alam mo ninyo kung ano, saan? Nakatuon sa awa. Yung bang awa ay makikita mong lulutang-lutang? Hindi. Ang sinabi ng salmista, 2 ulit, katulad ng mga mata ng mga alipin na nakatuon sa kamay ng kanyang Panginoon. Nakatitig yung alipin babae, yung alipin lalaki. Saan? Nakapukol. Saan? Nakatutok yung kanilang mata? Sa mga kamay ng kanilang amo. Bakit? Sapagkat alam nila, isang kumpas ng daliri. Ang kahulugan ay wala, hindi pwede. Ngunit isa rin kumpas. At ang ibig sabihin, halika. Gusto kong marinig, ganito yung sinasabi. At iyan ay kasabihan. Ngunit hindi naunawaan ng nagsalin, kaya tinanggal. Pero 2 ulit na binanggit doon mismo sa katawan ng Salmo. Kaya ako'y medyo nalulungkot sapagkat nawawala yung kahulugan. At alam ba niyo kung bakit iyan ang Salmo sa linggong ito na kung saan
ang Ebanghelyo ay pagtanggi ng mga taga-Nazaret kay Hesus Kristo. Sapagkat eto po, sino mang kay Jesus ay tumiting doon sa gitna ng unos, doon sa siksikan ng tao, doon sa tabi ng higaan ng isang patay na dalagita. Sino mang sa kanya'y tumitik, ang makikita'y kamay ng Diyos na nagpapala. Ang makikita'y kamay ng Diyos na nagmamahal. Ang dapat makita ng sumasampalataya ay ang Diyos. Sapagkat si Jesus ay sakramento ng Diyos. Ngunit, itong kanyang mga kababayan, walang nakitang kamay ng Diyos. Sila'y mga bulag. Sila'y hindi naghahanap ng Diyos. At alam po ba ninyo kung bakit? Sapagkat sila'y puno ng kanilang sarili. Sapagkat sila'y nag-uumapaw sa pag-aakala. Pare-pareho lang tayo. Karpintero ito. Ako ba nagpagawa sa kanya ng lamesita? Pagkatapos ayan nangangaral, ayan gumagawa ng kung ano-anong kabubulaghan. Sino ba yan? Kaya ko ito inuungkat, tinutuntun. Ayupang para sa ating sarili, matutuhan nating magsalamin. Ako ba'y nahuli ko na ang sarili ko? Nasarado ang isip. Hindi ako handang may matuklasang bago. Nalalaman ko bang yung taong nakabukas ang matay, makikita ang Diyos? Ang kamay ng Diyos na siyang kumukumpas sa mga nangyayari? O sapagkat ako'y prejudiced, sapagkat ako'y palalo at ayokong madaig. Bakit? Kasi eskwela ko yan eh. Eh bakit magiging mas mahusay pa sa akin? Ganun po'y pangatwiran natin. Ganun tayo mga tao. Kaya tuloy, maski na tumayo yung Diyos sa harap natin, hindi natin nakikita. Yung salmista'y tama. Mga mata ko, O Diyos, nakatingin po sa iyong kamay, sapagkat ang kamay mo'y sagisag ng iyong kapangyarihan. Ang kamay na yan, O Diyos, gusto mong gamitin isang bulaklak, gusto mong gamitin isang makasalanan. Kamay mo, Diyos, gusto mong gamitin isang bata. Magagawa mo. Kamay mo. Pero akong tao, sino lang ang pwede magtulo sa akin? Kinakailangan na siya ganito, ganoon. Sino lamang ang tatanggapin ko at paniniwalaan? Kinakailangan ganito, ganoon. Sa mga tuwing tayo nagrurunong-runungan, marunong pa tayo kay sa Diyos. Kung gustong gamitin ng Diyos ang isang batang hindi nag-aaral, anong sabi ni Jesus? Nung siya papasok ng Jerusalem, mga batay nag-aawitan, husana sa anak ni David. Sabi ng mga Pariseo, patigilin mo nga yung mga yan. Ano yung pinagsasabing anak ni David? Sino ka ba? Sabi ni Jesus, pipigilin mo yung mga bata. Kung gusto ng Diyos, yung mga bato, aawit. Kumpas ng kamay ng Diyos, yung mga batong yan, aawitin din. Husana, anak ni David. Tayo ba'y mga bukas ang mata sapagkat bukas ang puso? Tayo ba'y handang tumanggap sapagkat kinikilala natin tayo sa sarili wala? Huwag sanang tayo'y punong-puno ng sarili. Umaapaw na. Kaya wala nang paglagyan sa ating mga puso. Wala nang lugar ang Diyos. Naisip po ba ninyo yan? Kapag ang puso mo'y puno na ng kung ano-ano, wala nang lugar para sa Diyos. Sana sa ating pananampalataya, tayo'y nagpapakababad nagsasabi, Panginoon, ako'y wala. Lahat ko'y sa iyo galing. Kahabagan mo ako, tulungan mo ako, makita ko sana ang iyong mga kamay. Amen.
Magsitayo po tayo. Karaniwan ng malinaw na palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan ang mga propeta na kanyang ginagamit. Kailangan natin sila ngayon tulad noon. Kaya ipanalangin natin ang lahat ng tinatawag na ganitong uri ng paglilingkod sa ating kapanahunan. Sabihin po natin, Panginoon, patibayin mo ang iyong mga propeta. Panginoon, patibayin mo ang iyong mga propeta. Nawa, ang simbahang Katolika ay maging tapat, walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang tungkulin bilang propeta sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, patibayin mo ang iyong mga propeta. Nawa, ang mensahe ng mga propeta noong araw ay maiangkop sa kalagayan ngayon at pagpapagpuma ng pagbabalik loob at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, patibayin mo ang iyong mga propeta. Nawa, lumago ang tunay na propesiya sa simbahan at kilalanin ang kanyang mga pinuno at mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, patibayin mo ang iyong mga propeta. Nawa, ang mga nahirap sa paglilingkod bilang propeta ngayon ay di mangamba sa hamon sa kanilang misyon o sa banta ng pagtatakwil. Manalangin tayo. Panginoon, patibayin mo ang iyong mga propeta. Nawa, lahat na nagtataguyod ng kapayapaan sa ating bansa at iba pang panig ng daigdig ay makatagpo ng kailangan nilang pakikipagtulungan. Manalangin tayo. Panginoon, patibayin mo ang iyong mga propeta. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Panginoong Diyos, padalhan mo po kami ng marami at karapat-dapat ng mga kasangkapan mong sugo, tagapagsalita, para malinaw namin makilala ang iyong kalooban at tugdin itong tapat sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
pagdiriwang at pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa ating amang mahabagin. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahais sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama, ang paghahain po namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay pong marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinanikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin po ng magandang paraang may manguna sa amin upang ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamalala ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami po dito sa Extra Shrine ay nagpupuni sa iyong kadakilaan. Sa iyo po nagmumula lahat ng buhay at kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang manod nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang busang loob na maging hando, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, ibinigay sa kaniyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis na may alak. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay iyon sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsasayin po tayo. Pandangan natin ang pananampalataya.
po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na magtipan, magsimba ngayong araw ng linggo, manalangin sa iyong harap. Sinasamo po namin na aming tatanggap sa katawan ng dugo ni Kristo ay pagpalaing lahat ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo po ang iyong Santa Iglesia ang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig at pananampalataya. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalo na po yung matatanda na at may karamdaman pa. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mga Biring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, maipagdiwang nawa namin lagi ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Nating kalilimutan, tuwing tayo sasamba, katulad nitong aming pagbibigay dangal at papuri, tayo tinig ng sangkatauhan, hindi lamang ng ating bansa, hindi lamang ng ating sambayanan. Sana manatili tayo na sa harap ng Diyos na mamagitan, nagmamakaawa para din sa lahat. Tayo inanyayahan sa kapag bago natin ito gawin, tenting mag-isang tinig tayo, manalangin ng Ama namin. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Paglooban mo kami ng kapayapaan, kagalakan, katiwasayan, pagbibigayan sa aming mga tahanan, sa aming buong bayan.
Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at karahasan, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo, aming manlulubos. Ng isalang-alang ang marami naming kasalanan at kahinaan. Pagkuha sa tigil mo po yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Paglooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbabago, kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Mga kapatid ko, huwag tayong matakot. Ang kinin natin ang pagmamahal ng Diyos sapagkat tayo naman ay nagsisikap magmahalan. Magbatian po tayo. Kamay ng Ama, pagmamahal, nakikita natin sa Kanya. Siya'y ating tagapin, tayo'y sumampalataya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hanay ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa huli na. Nakaupo o nakatayo man, tayo ay may mga ushers na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shawls po na ipahihiram at ibalik na lang po sa ushers pagkatapos tumanggap ng komunyon. Salamat po.
para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabagtang pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karantaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalima sa halip na kalimain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, panalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pong iyong pinapakinamang ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating maawing Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kinikilig, tayo pinagpala, kumayo, ibahagi sa iba, sa mga kasambahay, lalo na ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.